Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dahil palagi nasa labas ng bansa ang mag-asawang Laiko, palagi nasa bahay ng mga ito si Wendell. Ayaw sanang bigyan ni Teresa ng mali siya ang mga ipinapakita at ginagawa ni Wendell, pero kahit si Nanita at ang iba pang kasambahay nila ay nakakahalata na sa panunuyo sa kanya ng binata. He never spoke to her about love, but he showed signs that he felt something for her. Pilit naman niyang pinipigilan ang sariling mahulog, lalo ang damdamin dito. Tuwing magkasama sila, ay walang ginawa ito kundi titigan siya. Madalas, ay sinusundo rin siya nito sa trabaho. Ilang beses na rin siya nitong binigyan ng bulaklak at tsokolate. Pero wala itong binabanggit na anuman kaya pinapalagay niyang ginagawa lamang nito ang mga iyon para makamove on siya sa pagkawala ni Winston. Wendell showed her the real world. Ilang beses na siya nitong naisama sa mga deklaseng bars. Sinabi nitong, hindi porket kapapasok niya sa ganoong klaseng lugar ay masama na siya babae. Ito naman na inasasama na rin siya sa mga church activities at worships, bagay na kinatuwa ng labis ng mga magulang nito. Unknown to Wendell and the other people in the house, she was already deeply in love with him. Talagang hindi na niya makita rito ang masasamang gawin na nakasanayan nito dati at mga bagay na palagi niya naririnig noon tungkol dito. Napaka-responsable nito. Nakikita na rin niya ang pagmamahal ng mga magulang nito na hindi niya nakita noon nabubuhay pa si Winston. Kung siya ang tatanungin, ay nakapag-move on na siya. Naisip na rin niya na sa mga ipinakita ni Wendell na pagbabago, hindi na siya dapat mag-guilty kung sakali mang tapatin siya nito at maging sila. Minsan na siyang tinatanong ni Tita Gina kung anong masasabi niya kung sakaling ligawan siya ni Wendell. Ngumiti lamang siya noon. Alam niya matalino ang mag-asawa para hindi mahalata ang nararamdaman niya para sa anak ng mga ito. Yes, she could feel Wendell felt something special for her. Only she was not sure how deep that feeling was. Ayaw niya mabuhay na lamang sa pag-asa at paghihintay. Ang totoo, naiinip na siya sa paghihintay na kausapin siya nito ng masinsinan. Hindi pwedeng tinitingnan lamang siya nito palagi, gaya na lamang ng mga sandaling iyon. Inauguration ng bagong talyat nito sa labas ng subdivision. Kahit may ibang kausap ito ay nakatitig ito sa kanya. Naroroon ang lahat ng malalapit na kakilala at kaibigan ng pamilya Laiko mula sa alta syudad at maging sa mga ordinaryong tao. Hindi lamang kasi ordinaryong talyar iyon. Pinasanayaan iyon bilang Laiko Motors. Nagsimula na mag-import ng luxury car si Wendell. Masayang masaya si Tito Alfred. Halatang proud na proud ito kay Wendell. Nagkaroon ng konting salo-salo sa bakura ng mansyon pagkatapos ng ribbon cutting ceremony. Nasa buffet table si Teresa para tingnan kung kumpleto pa mga pagkain na kahain sa mahabang mesa nang lapitan siya ni Wendell. Thanks, Tere, sabi nito. Nilingon niya ito. As usual, bumilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya nasanay sa presensya nito, samantalang palagi naman niyang kasama at kausap ito sa nagdaang ilang buwan. Basta kapag nasa malapit ito, ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. For what? For everything you have done for me. Kunwari, ay sinipat niya ang mga lalagyan ng ulam. I did nothing special. Yes, you did. You changed me. Pakiramdam niya, ay lalo pang bumilis ang tibok na kanyang puso. Ikaw nga ito nagpapabago sa mundo ko, sabi niya. Marami ka na ituro sa akin. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano? Diyos na mahabagin, magtatapat na po ba siya? Matagal ko nang gusto ipagtapat sa iyo. Kaya lang, baka magalit ka. Yun ang ayaw kong mangyari. Napakunot noo siya. Ano naman ang dapat kong ikagalit sa iyo? Sa tingin ko, panahon na para malaman mo ang bagay na matagal na panahon na bumabagabag sa akin. Ano nga yun? Huminga ito ng malalim. I have two things to confess. Huminga ulit ito ng malalim.
Nung gabi na naaalis si Winston, kinabukasan pupunta sa basilan, nakagawa ako ng isa napakalaking kasalanan. He was looking at her straight in the eyes. Kapag nalaman mo ito, baka kasuklaman mo ako. I did something stupid na nalabis na nagpapabigat sa dibdib ko. Sa maikling kwento, ay sinabi nito sa kanya ang mga bagay na matagal lang nitong kinikimkim. Kumabog ang kanyang dibdib nang malaman niya ang tinatago nito. Hindi niya alam kung anong dapat niya maramdaman. Matutuwa ba siya? Magagalit? All this time, hindi niya akalain ito at hindi si Winston ang nagparamdam sa kanya ng kaligayahan ng gabing iyon na gusto na siyang isuko ang kanyang sarili kay Winston. Namalay na lamang niya na lumuluha siya. Bumadha ang pag-aalala sa mukha ni Wendell. Sampalin mo ko, murahin mo ko, isumpa mo ko kung gusto mo, pero pakinggan mo muna isa ko pang sasabihin. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal kita. Mahal na kita noon pa. 12 anyos ka pa lang, ay inaalagaan na kita sa puso ko. Ganoon kita kamahal. Habang nagdadalaga ka, ay naisip kong kung mag-aasawa ko, gusto ko, ay ikaw ang magiging asawa ko. Kaya lagi akong pumupunta rito noon, ay para makita ka. I was rebellious, but there were times I thought of coming and living here so that I could see you, so that I could be near you. But my illusions died when I learned about you and Winston. Naglasing ako ng todo na malaman ko yun. Ang sabi ko sa sarili ko, ang swerte talaga ng kapatid ko. Ipinanganak nga yata akong malas. Pinilit kong tanggapin sa sarili ko na talunan ako. Bad boy kasi ako eh. Patuloy sa pagpatak ang mga luha niya. Hindi niya alam kung anong dapat niya maramdaman. Basta ang alam niya ay nag-uumako sa kaligayahan ng kanyang puso. Hindi niya akalain sa ganoong pagkakataon at paraan niya malalaman ang damdamin nito para sa kanya. Teresa, please don't cry, sabi nito. Bloody hell! I should have not told you that here. Marami pa namang bisita. Baka mabad shot na naman ako kina Papa at Mama. Bullshit! Bakit ba wala na akong ginawang tama? Watch your words. Akala ko ba hindi kayo na magsasalita ng bad words? Saway niya dito. Napamaang ito. Hindi ka galit? Umiling siya. May co-confess din sana ako eh. Sinabi niya dito ang lihim ng kanyang puso. Sinabi rin niya ang guilt na nararamdaman niya tuwing nakikita niya ito. Kaya pala, ibang-iba ang hindi ka sa ganun sa Winston. I mean, we haven't gone that far. Mahal na kita rin noon pa. Kaya nga ginusto ko ipagkaalob kay Winston na sarili ko ay para sa napatunayan sa sarili ko na mali ang nararamdaman ko para sa'yo. Halata sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa mga isiniwalat niya. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at saka niyakap siya na mahigpit. Oh my God, I can't believe it. Imagine, napakaraming taon ang lumipas. Ako naman, gusto kong isudos mo si Winston para mapigilan mo siyang umalis at para na rin matapos ang pag-iilusyon ko na maging akin ka. Tinitigan siya nito. Kapag kuwan, ay tumingala ito sa kalingatan. Thank you God. Thank you so much for this wonderful day. Yumuko ito, tinalikan siya sa mga labi. Nagulat siya na makarinig sila ng mga palakpak. Nang tumingin siya kay Tito Wilfred, ay ngiti-ngiti ito. Ganoon din si Tita Gina. Sinamantala ni Wendell ang pagkakataon para magpaliwanag. Alam ko po na nagtataka kayo sa nasaksihan ninyo. Gusto ko pong sabihin sa inyong lahat kung gaano ko kamahal ang babaeng ito na alam kong mahal din ninyo. Inakbayan siya nito at hinapit siya palapit sa katawan nito. Natakot akong aminin agad ang damdamin ko kasi baka i-reject niya ako. I have always been the bad guy in everyone's eyes. Hindi ako kagaya ng kapatid kong si Winston na karapat-dapat mahalin pero sinikap ko pong magbago. Hindi pa nga lang ganap na ganap ang pagbabago ko. But I'm trying. Umaasa ako na matatanggap ninyo ako para kay Teresa. Nagpalakpakan ulit ang lahat. Nagsalita ulit si Wendell. Kukuhanin ko na rin po ang pagkakataong ito para sabihin sa inyo na magpapakasal na kami ni Teresa sa lalong madaling panahon. Gulat na bumaling siya dito. Wendell, don't you think it's too soon? Hayaan mong ituloy-tuloy ko na, sweetie. Ngayon ako nagkakalakas loob ng ganito. Baka hindi na maulit ito. Napangiti siya. Will you marry me? I want to spend the rest of my life with you. Yes, with all my heart. Hinagkan ulit siya nito sa mga labi sa presensya ng lahat.
Kasabay ng first year death anniversary ni Winston, ay isang simpleng kasal ang idinaaw sa isang grandiyosong hardin sa Quezon City. Teresa was wearing a simple yet elegant ecru wedding dress. She knew she was beautiful, the loveliest bride in the universe in the eyes of her groom, who was equally handsome in his white tuxedo. Si Tito Wilfred ang magkakasal sa kanila ni Wendell. It was a very meaningful and solemn Christian wedding rites. Magkahulugan ang bawat pangakong binitawan nila ni Wendell sa isa't isa. Ang reception ay dinaos doon din sa harding pinagdausan ng kasal. Ng lahat ng dumalo ay masaya para sa kanila ni Wendell. It was a love story made in heaven. According to them, ang honeymoon nila ay regalo sa kanila ni Tito Wilfred at Tita Gina. Iniabot ng mga ito na nagdaang gabi pa ang plane ticket patungo sa Macau. They would stay there for 2 weeks. Afterwards, they would fly to New York. Surpresa ni Wendell sa kanyang trip sa New York. For 2 days, they would stay in the honeymoon suite of Shangri-La Makati before their flight to Macau. Panay ng bulong nito sa kanyang tainga. Sweetie, how long will it take before this bloody reception is over? Shit, the longing to be with you alone is killing me. Pinandilatan niya ito. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na tigilan mo ng pagsasalita ng bad words? Marinig ka pa ng papa at mama mo. Sige ka. Why? May masama ba akong sinabi? Ang gusto ko lang naman ay makaalis na tayo rito para masolo na kita. Wendell, sweetie, I have had enough. Baka nakakalimutan mong 12 anyos ka pa lang ay mahal na kita. You are turning 27 already. I hope you have the slightest idea kung gaano pang paghihirap ang pinagtiis ko. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung kailan siya masasanay sa uri ng pananalita nito. Alam niya responsable at mabait ito, pero hindi maaalis dito ang pagiging sobrang prangka. Darling, please bear with the situation. Hinapit siya nito sa baywang. Alright, I'm sorry for being patient. But sweetie, promise me one thing. Ano yun? Don't you ever complain. Ano ko-complain ko? Don't you ever complain if we will be making love endlessly. Lalo nag-init ang kanyang mga pisngi. Wendell naman eh. Ngumiti ito. Why? Dapat lang, di ba? Imagine, Wendell. Lalo pa siyang hinapit ito sa baywang. Kapag kuwan, ihinagan siya nito sa mga labi. Yung mga actions mo ang lalo nagpapakagigil sa akin. Do you know that the more I want to possess you when you're acting naive? You're driving me crazy. Isinubsob na lamang niya ang kanyang mukha sa dibdib nito para maitagong pamumula ng kanyang mga pisngi. Masasanay rin siya sa kanyang asawa. I love you, I love you, I love you. Paulit-ulit na bulong nito sa kanyang tainga habang hinahaplos ito ang likod niya. I promise to be the best husband that I can be and the best father to our children. Tutuparin ko ang pangako ko kay Winston na mamahalin kita habang buhay at hindi kita sasaktan. I love you too, Wendell. I promise to give back the love you're giving me. Inalis nito ang mga braso nito na kayakap sa kanya. Kapag kuwan, ay kinulong nito ang kanyang mukha sa kamay nito. You better be, and you better start showing me how much you love me tonight. Ang gusto ko, mas mainit ka pa kaysa nung nagabi inakala mo ako si Winston. You were so giving then. Nag-init na naman ang kanyang mga pisngi. Hindi pwede ngayong gabi. Bakit hindi pwede? Meron ako. Meron kang ano? Menstruation. Noong nagbibisa ko kanina ng wedding gown, nagkaroon ako. Baka sa sobrang tension kaya dinatan ako. Dapat next week pa to. Natampal nito ang sariling noo. Bloody hell! Kapag binamalas ka nga naman. Natawa siya. Babawi na lang tayo sa Macau at sa New York. Pangako yan. Tumango siya. Hinabik ulit siya nito at maring hinagkan sa mga labi. Tinugon niyang halik na iyon na buong puso. Dapat na siyang masanay na ibang klaseng magpakita na pagmamahal ang kanyang asawa. Alam niyang walang kahulilip ang kaligayahang kayang ibigay nito sa kanya. She was looking forward to spend the rest of her life with him. Maraming salamat mga ka-Felicidad sa walang sawang pagsubaybay ninyo sa aming kwento ng pag-ibig. God bless po. Ingat!